siya. Yes, wala. Hindi na tinanggi ni alias Jimmy na siya ang nakunan sa CCTV. Agad siya isinama ng mga pulis sa istasyon para sa karagdagang investigasyon. Na-recover namin yung mga nanakaw na items. Yung nawala talaga, yung Yan, nakita sa talong CCTV, dili na. yung kitita bag na suot niya, Talong. yung Talong? pera, Talong. pero Sakto. Ilan ang hindi tanong lang ko? naiwan, saka yung mga gamit ng 20. biktima. Nawalan Nasa ko. kustudiya na ng Davao City Social Welfare and Development Office ang minor de edad na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tingnan pong bahay ang nasira matapos bayuhin ng buhawi sa Zamboanga City. Ayon sa ilang residente, tumagal ng 1 minuto ang kalalasan ng buhawi. Natuklap at nayupi ang mga yero ng karamihan sa mga bahay. May ilan din na tuluyan ng tinangay. Nagpaabot na ng tulong ang Zamboanga LGU sa mga apektadong residente. Wala namang kinailangan ilikas dahil sa buhawi. Umaalma na ang mga operator ng bus dahil sa limitadong biyahe sa busway dahil sa maliit na kita. Kaya gate nila, hayaan na lang ang mga bus na magsakay at baba saan man sa EDSA. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Ganito ang nakagis ng traffic noon tuwing rush hour sa EDSA bago magpandemya. Bumper to bumper ang mga sasakyan at pwedeng dumaan sa kahit saang lanes ng EDSA ang mga bus. Nang mag-umpisa ang pandemya, binago ang sistema. Nilagay sa busway sa inner lanes ng EDSA ang mga bus habang ibang sasakyan na lang ang gumagamit sa natitirang lanes. Nakapag-adjust na ang mga commuter sa ganitong sistema. Pero ang mga bus operator, umaalma na dahil hindi raw sila kumikita. Ayon sa city bus operators, kakaunti na lang ang mga bus nila na bumabiyahe dahil dito. Mahigit 500 na lang yan ngayon mula sa dating 3,000. Kaya naman hirit nila, buwagin na ang EDSA busway. Hindi naman kami kumita during COVID. Kaya ang nangyayari sa amin, pinipressure na kami ngayon ng mga creditors na magbayad na kami. Akala nila kumikita kami, kaya pinipilit namin bumalik sa EDSA. Pero sabi ng MMDA, mas malaking gulo ang mararanasan ng mga motorista kapag ibinalik sa dati ang EDSA. Hindi raw malabong magbalik sa walang usad ang traffic kapag pinayagan ulit magsakay sa bangketa ang mga bus. Talagang magiging parking area nitong ating EDSA. Makikita niyo yung mga fights namin dyan sa metro base namin, sa command center, na noong araw, dilubyo talaga ang hitsura, talagang puro basa ang nakabalandra. Sa datos ng MMDA, inaabot na mahigit 2 oras ang biyahe noon mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Pero sa busway, kulang 1.5 oras na yan. Halos 2 oras ang travel time dati ng mga pa-northbound. Pero ngayon, higit 1 oras na lang din yan. Halos mga lahati kahit pa mas madami sa 428,000 ang bilang ng mga sasakyan. Sa kabila nito, hindi naman daw kaagad tinutulan ng LTFRB ang hiling ng bus operators. Gagawa raw sila ng technical working group para mabalanse ang pangangailangan ng mga operator at pagpapanatili ng ayusan ng traffic. Nagbago na rin po yung mga configuration at saka yung travel demands ng ating mga passengers. Dahil nga po doon dito sa COVID-19 may mga travel demands po, no, na nakita po na yung may pre-pandemic na hindi na kailangan, may marong pre-pandemic na kailangan, no, yung mga yung during pandemic na-develop po siya na may demand na rin. So yun po yung binabalanse po ngayon ng ahensya. Ang ilang commuter naman, aminadong hirap makakit baba sa mga estasyon. Pero mas mabilis pa rin daw ang biyahe sa EDSA busway. Kung ibabalik doon, Ay, hindi siguro. Mas bawakan yung biyahe pag sa mga commuter. Kasi katulad yan, nakalo sa maraming sasakyan. Dito mas maganda kasi may sariling sila. Nung hindi pa ako ganito, masyadong na traffic, pero nung ginawa na siya, mas mabilis na. Sabi naman ng MMDA, patuloy ang paggawa nila ng mga improvement tulad ng pagpapalapad ng mga estasyon, paggawa ng mga pedestrian overpass at pagpapalagay ng elevators para sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naalarma na ang iba't ibang grupo at mga consumer sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa Federation of Free Farmers, pareho na ang presyo ng bigas ngayon sa naging presyo nito noong 2018 kung kailan nagkaroon ng rice crisis sa Pilipinas. Naglalaro sa 38 hanggang 52 pesos kada kilo para sa regular at well-milled na bigas. Sa Oktubre naman, magsisimula ang anihan kaya mabuting asahan na ito ang panibagong taas presyo.
Nasa 4,000 tonelada ng imported na puting sibuyas ang nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture, gagamiting pantustos ang imported white onions sa kakaunting supply ngayon sa bansa na 1 linggo na lang ang itatagal. Mataas nga raw ang demand para sa puting sibuyas dahil sa mga restaurant at institutional buyers. Kaya kinailangan mag-import para mapanatili ang mababang presyo ng sibuyas sa merkado. Pagtitiyak naman ng DA na sapat pa ang supply ng pulang sibuyas na 3 buwan pa raw ang itatagal. Sa ngayon, naglalaro sa 140 to 190 pesos per kilo ang presyo ng pulang sibuyas, habang nasa 110 to 170 pesos per kilo naman ang presyo ng local at imported na puting sibuyas. Makulimlim na panahon na may mga pag-ulan ang mararanasan sa ilang lugar ngayong weekend batay sa pag-asa. Bunsod yan ng habagat at low pressure area sa Visayas. Huling nakita ang LPA 310 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Mababa ang tsansa nito maging bagyo at posibleng malusaw sa susunod na araw. Minomonitor pa rin ang bagyo sa labas ng bansa na may international name na Typhoon Lan. Walang direktang epekto ang bagyo sa bansa pero palalakasin pa rin ito ang southwest monsoon. Kaya makakaranas ng maulap na papawilin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Pati sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Masbate at Palawan. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Pero may tansa pa rin ng ulan tuwing hapon o gabi. Hindi na required ang pagsusuot ng face mask sa loob ng mga simbahan sa Manila. Inanunsyo ng Archdiocese of Manila na optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa mga simbahan. Pero pinapaalalahanan ng mga simbahan na dapat mayroong alcohol dispenser para sa mga parokyano. Hinihikayat nila ang mga tatalo ng misa na mag-sanitize ng kamay, lalo na sa mga nagbibigay ng communion o ostya. Samantala, hinihikayat ng Department of Health ang mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised na magpaturok ng bivalent vaccines. Sa ngayon kasi, halos kalahati pa lang yung supply ng bivalent vaccines ang nagagamit sa bansa. Umakyat na sa 36 ang nasabi sa mga wildfire sa US state na Hawaii. Sa mga kuhang plastic mapawid, makikita ang lawak ng mga nasusunog na bumbak. Nagkaroon din ng mga panag-usok ang maraming lugar. Ayon sa mga opisyal, halos hindi na rin mapuntahan ang kanlurang bahagi ng island state dahil iisang kalsada na lang ang hindi apektado ng wildfire. Libo-libo na rin ang lumipas dahil sa mga sunog. Karamihan sa mga residente pumupunta malapit sa dagat para matakasan ang apoy at usok. Patay ang isang kandidato sa pagkapangulo sa Ecuador matapos barilin sa kanyang campaign rally. Palis na sana sa event si Fernando Villavicencio ng paputukan ng hindi pa nakikilalang sospek. Nangyari ang pamamaril 2 linggo bago ang eleksyon sa Ecuador. Base sa paunang investigasyon ng Ecuadorian Police, pawang mga dayuhan daw ang mga sospek sa pamamaslang kay Villavicencio. 6 ang inaresto kaugnay ng krimen ng mga Colombian national daw. Dating mambabatas ang biktima at matinding kritiko ng korupsyon at organized crime sa Ecuador. Integration at execution ng mga play ang pangunahing focus ng Gilas Pilipinas sa huling 2 linggo ng training